Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and Agupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2.
Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 for 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 for 2. Tatlong trahedya sa karagatan ang naitala sa nakalipas na 1 linggo na kinasangkutan ng paglubog ng MV Devon Bay sa Panatag Shoal noong Enero 23. Ang paglubog ng motorbangka na MBCA Amihara sa Sarangani noong Enero 18, 6 po ang namatay dyan. At ang paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Kahapon ng madaling araw po yan na 19 namang pasahero ang nasawi, kabilang ang 1 pulis at 1 6 na buwang gulang na sanggol. Ayon po sa Philippine Coast Guard, hindi overloaded ang barko at pasok sa authorized capacity ang bilang ng mga pasahero. Sinabi ni Captain Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Coast Guard, nasa 350 ang total capacity ng MV Tricia Kirstine 3 samantalang 332 lamang ang sakay nito nang mangyari ang aksidente sa Balok-Balok Island. Sinabi ni Kayabyab na patuloy ang isinasagawa marine casualty investigation habang nagpapatuloy din ang search and rescue operation sa mahigit 20 iba pang nawawalang pasahero. Isyu ng bayan ng katotohanan. 2 for 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 for 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 for 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 for 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 for 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 for 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 for 2. 2 for 2. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 for 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Nasusubaybayan niyo po ba ang matindihang bakbakan ng salitaan po lang naman sa pagitan po ng mga opisyal ng Chinese Embassy. Chinese Embassy at ng mga opisyal ng pamahalaang Pilipinas, both sa executive at sa legislatura po natin. Meron kasing masasakit na salitang binitawan itong Chinese Embassy . Oo. Ano ba yan? Ang nagsalita na ba niyan yung kanilang bagong ambassador sa Pilipinas? Parang si Kwan? Si Kwan? Si Kwan? Si Kwan? Oo, si Ambassador. Yun, Ambassador Kwan. Si Ambassador Kwan, oo. Si Ambassador Kwan, oo. Masasakit po kasi yung mga binitawan nitong salita laban dun sa mga una-una kay ano pangalan? Commodore ba? Commodore J. Tariela. J. Tariela. Medyo masakit naman talaga at matalim magsalita yun. Pero kapag tungkol sa China, pag tungkol sa China, talagang matalim magsalita yung taong yun. Ang nangyari po mga kababayan, noong pong meron yatang isang presentation tong si Commodore Tariela, sa presentation niya ay may caricature na ipinakita siya ng mukha ni Chinese President Xi Jinping. Sumama po loob ng China doon. And in fact, sila po ay naghain pa ng diplomatic protest against Tariela. Ano po? After he used an image collage of Xi Jinping that appeared to be an artificial intelligence generated depiction na nagpapakita o mukhang nagpapakita na ito ay gawa ng AI.
Xi Jinping fuming in anger, na nagpupuyos sa galit, flexing his muscles, na nagpapakita ng kanyang muscle, and even holding a wooden boat at may hawak na isang bangkang yari sa kahoy bearing a Philippine flag. na may bandila ng Pilipinas. Talagang binanatan po yan ng gusto ng Chinese Embassy, and in defense of Tariela, nagsalita po itong si Senator Risa Ontiveros, si Senator Erwin Tulfo, at sinundan pa at rumesbak uli yung Chinese China. Embassy. Binanata naman ngayon yung mga senador na para bagang hindi diplomacy ang sinusulong. Bakbakan talagang walang puknat, kumbatsero. At kahapon po, sa Senado natin, sa plenary, nagsalita na po itong si Senator Kiko Pangilinan, at sinabi niya sa pangunguna ni Senate President Tito Soto ay 15 senador. 15 senador ang pumirma sa isang resolusyon. Ito po yung Senate Resolution number 256, expressing the sense of Senado condemning na kinukundina recent public statements ang mga katatapos lamang na mga pahayag pampubliko made by the Chinese Embassy na ginawa ng Embahada ng China sa Pilipinas, criticizing Philippine officials and institutions. na binabatikos ang mga opisyal ng Pilipinas at mga institusyon. Yun po yung Ayun, so 15 senador ang pumirma. So kung 15 senador, Ilan ilang yung senador yung hindi pa nakakapirma? O Nasa pipirma, siyam. may intention ba silang pumirma? Nasa siyam pa. Oo. So parang ang mangyayari nito, kumbatsero, kapag ka ba ikaw ay hindi pumirma, pro-China ka. Ganun ba yun? Pagka ba ikaw ay pumirma, ikaw ba ay anti-China na kaagad? Oo, ganun po. Sana hindi natin ganun tingnan yun. Ito po ay may panawagan pa nga si Senator Kiko Pangilinan, kumbatsero, na pati ang House of Representatives dapat maglabas po ng kaparehong resolusyon at suportahan ang Executive Department. At malinaw naman yung malinaw naman yung laman ng resolusyon na ang kinukundina ay yung mga pagbatikos. Yung pagbatikos, kumbatsero. Sila yung kumbaga bisita natin sila. Sila binigyan natin ng maayos na hospitality, magandang hospitality. Meron silang lugar dito sa Pilipinas. Tapos habang andito ka, aawayin mo ng aawayin ang host country mo. Hindi yan itinuturo sa diplomatic community. Talaga hindi ugali yan ang diplomatic community. Matindi naman kasi, kumbatsero, yung sinabi nitong Chinese embassy. Parang ang sinasabi nito ay hindi dapat nagsasalita ang mga opisyal ng gobyerno. Karaniwan sa ganyan, magpa-file ng diplomatic protest. Yun ang, di ba? Oo. Sa speech po ni Senator Risa Ontiveros, ang sabi niya ay ganito: any foreigner, sino mang dayuhan, has no right ay merong walang karapatan to silence Filipinos na patahimikin ang mga Pilipino within the Philippines. sa loob ng Pilipinas. Ayun, yun na yung Nadali mo. nadali mo, Senator Risa Ontiveros. Tapos ito palang Chinese Foreign Ministry spokesperson, si Guo Jiakun. Sino? Si Guo. Kamag-anak kaya ni Alice to? Guo? Si Guo Jiakun threatened Philippine Jiakun, officials on our very own soil. Pinagbantaan pa? Warning that they will pay a price for their words. Yun daw po ang sinabi nung Sinabi bang magbabayad kayo? parang ganon. Parang ganon? Oo. Chit-yam po. Tandaan nyo. Tandaan nyo yan. Magbabayad kayo. Ano sa Chinese? Chit-yam. Pwa. Yun po yung bana. Pero magugulat kayo habang
Habang parang, tama ka, Senator Risa. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, tama ka, Kaki ko, Pangilinan. Tapos sabi ni JB Ejercito, nanonood ako kahapon Ako nga nagsalita na ng Chinese nung may isang forum daw siya inattendan, kaya lang siya pinayagang magsalita ng Malaysian Chinese officer doon sa IPU daw, kumbachero, Interparliamentary Union. Aba, maniwala ka, habang nung nagsalita sila ngayon, nagsalita din yung Robin Padilla. Senator Robin Padilla. At ipinagtatanggol ang China. Aba. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Pero China? para lang may perspective, tama po yung konteksto natin. Pakinggan po natin si Senator Robin Padilla. Sige nga. Glenn Estrada, pakinggan po natin si Robin Padilla. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan, okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa... Mga kaibigan. Mga kaibigan, yan po si Senator Robin Padilla. Ayan na po yan. Basically, yan na po yung medyo may extension pa ng konti yan. Pero dahil wala na po kami oras. Medyo yun na mahaba po yun. pa sa kalye. Medyo humabali pa sa kalye. Ba't ba may background music? Siguro sa sarili nilang page yun sarili niyang page. Baka ginandahan niya para, alam mo, pag may music medyo... parang ganito. Yeah. Okay. Mga kaibigan. Yeah.
Pero nung ginagawa yun sa Senado, walang ganun. Walang music na background. gano'n. Walang music na gano'n. Pagkatapos kanya, ang tumayo si JB Ejercito eh. Sabi ni JB alam mo naman yun, isang ehersito yun. At sa ibang tawag isang estrada rin yun. Isang estrada. Estrada rin yun. Kaya mamaya makakausap natin si Glenn Estrada, ang Executive Director ng Fertilizer and Pesticide Authority. Dahil bawal pala, ibinawal pala ng FPA yung pagbibenta ng abono online. May mga nagrereklamo po laban sa FPA, ba't nyo ibinawal yan? Pagbibenta online. Baka made in China yung fertilizer na yan. Baka may mga peke. Baka may mga peke. Mamaya makakausap po natin siya. Sandali po lamang, oras po natin. Lakyam, gochap, sahun, 6:53 na umaga.